Muling nagbabalik ang boses ng Artificial Intelligence para sa bawat Filipino. Ito na ang The AI Talks with the Voice Master. Kasama ang nag-iisang AI Voice Master Pocholo de Leon Gonzalez. Ang mga tagapagbalita ng programang ito, sina Ira at Ivan, ay mga AI-generated animated reporters. Bagamat kami ay produkto ng artificial intelligence, ang lahat ng balita, impormasyon at analysis na aming inihahatid ay totoo, beripikado at batay sa lehitimong pinagkukunang sources. Walang fake news dito. Tiwala kaming mas maiintindihan ninyo ang teknolohiya sa pamamagitan ng teknolohiya mismo. Narito na ang mga pinakamainit na balita sa mundo ng AI. Narito na ang Balitang AI. Kasama sina Ira at Ivan, Artificial Intelligence News Network. Great day! Mabuhay! Ito ang Balitang AI sa Radyo Pilipinas. Boses ng teknolohiya, tinig ng makabagong Pilipino. Hatid sa inyo ng The Voice Master of the Philippines. Katuwang ang mga AI reporters ng bayan. Ako si Ira. At ako naman si Ivan. Kasama nyo kami sa paglalakbay sa mundo ng Artificial Intelligence, kung saan ang teknolohiya ay hindi na lang parte ng kinabukasan, kundi bahagi na ng kasalukuyan. Narito na ang mga pangunahing balita sa mundo ng AI. Ngayong araw, narito ang mga headlines. Bagong anti-gravity AI robot, kayang tumanggap ng sipa at hindi natutumba. Abacus AI naglunsad ng Deep Agent Desktop. Tinalo ang GPT-5 Codex. OpenAI pulls personalized daily briefing habang ikaw ay natutulog. Parallel R1. AI na natutong mag-isip ng sabay-sabay. Parang maraming utak. Seedream 4.0 ng China. Humamon sa Google Nano Banana sa AI Image Race. Bagong anti-gravity AI robot, kayang tumanggap ng sipa at hindi natutumba. Mga ka-AI, madalas nating makita sa mga video ang humanoid robots na natutulak at bumabagsak na parang laruan. Pero binago na ito ng Unitrix G1 humanoid robot. May tinatawag itong anti-gravity mode. Hindi literal na lumulutang, kundi advanced control system para sa balanse at recovery. Kahit anong tulak o sipa, kaya nitong mag-adjust at bumawi ng balanse. Gamit ang depth cameras at 3D LiDAR sensors, real-time nitong nakikita ang paligid. Kapag may impact, agad itong napapasa sa bawat joint na may sariling motor, parang tunay na muscles ang galaw. May video pa kung saan sinipa ng malakas ang G1 sa tagiliran, pero imbes bumagsak, binuka nito ang mga paa, yumuko ng kaunti at bumawi ng balanse. Ang bigat nito ay nasa 77 pounds, pero kaya niyang tumayo mula sa pagkakatalbog ng walang problema. Sa halagang 16,000 or humigit kumulang 900,000 pesos, abot kaya na ito para sa research labs at pabrika. Bakit ito mahalaga? Sa factory floor, bawat segundo ng downtime ay pera. Kung kailangang i-reboot ang robot, libo-libong piso agad ang nawawala. Sa G1, kahit masira o matulak, tuloy pa rin ang trabaho. Bukod pa rito, inanunsyo ng Unitrix CEO na ilulunsad ngayong taon ang full-sized humanoid robot na 1.8 meters ang taas. Ayon sa Ministry of Industry and Information Technology ng China, tumaas ng 27.8% ang revenue ng robotics sector ngayong 2025. Sa bansa, higit 2 million industrial robots na ang ginagamit, pinapalakas ang Made in China 2025 program. Hindi lang Unitrix ang gumagawa ng ingay. May kumpanya ring gumagawa ng hyper-realistic humanoid heads na halos parang totoong tao, habang ang Fourier Robotics ay nagpakita ng N1 humanoid na marunong mag-cartwheel at kung fu moves. Sa Poland, Clone Robotics ang gumagamit ng synthetic muscles para sa mga robot na halos parang bangkay ang hitsura. Mga AI, malinaw ang mensahe. Hindi na biro ang robotics. Ang mga humanoid ngayon,
Hindi na simpleng pampasikat sa YouTube. Sila na ang susunod na manggagawa, kasamahan at baka sa hinaharap. Kasing galing na ng tao. Nakaka-excite, pero nakakakaba rin. Abacus ay naglunsad ng Deep Agent Desktop. Tinalo ang GPT-5 Codex. Sa mundo ng programming, may bagong AI coding agent na tinatawag na Deep Agent Desktop mula sa Abacus AI. Ngayon lang, may nakalampas sa GPT-5 Codex at Claude Code sa parehong benchmark tests. Sa terminal bench, nakakuha ito ng 48.75%. Mas mataas kaysa GPT-5 Codex na nasa 42.8%. Sa mas seryosong SWE bench, kung saan real-world GitHub bugs ang inaayos, umabot ito sa 74% accuracy, pinakamataas na score hanggang ngayon. Pero hindi lang ito model, buong desktop suite ito na may tatlong mode, CLI Agent, kung saan isang utos lang kaya nang mag-code na ng game o website. Code Editor Agent, parang IDE na AI-powered. At Chat Mode, kung saan pwede kang lumipat-lipat ng models tulad ng Claude, Gemini at GPT-5. May kakaiba rin itong feature, sariling testing agent. Hindi lang siya sumusulat ng code, sinusuri pa niya kung gumagana ang ginawa niya. Halimbawa, isang prompt lang, kaya nitong gumawa ng retro-style snake game na mukhang Nintendo o LinkedIn clone na may sign up, ang login at posting features. Sa isang demo, ginamit ang resume image. Ginawa nitong modernong personal website ang lahat ng detalye mula sa OCR extraction. May instance pa na gumawa siya ng interactive coding guide, kompleto mula beginner hanggang advanced. At para sa mga developer na nagtitipid, $10 per month lang ang subscription. May weekly coding competitions pa na may premyong $2,500. Kaya hindi kataka-takang maraming developer ang lilipat dito. Mga ka-AI, malinaw ang mensahe. Hindi lang OpenAI o Anthropic ang pwedeng manguna. Lumalabas na ang mga bagong players tulad ng Abacus AI na may malalakas na armas. OpenAI Pulse, personalized daily briefing. Habang natutulog ka. Mga ka-AI, imagine mo ito. Natulog ka kagabi tapos paggising mo, may personalized news digest, reminders, at suggestions na naghihintay sa'yo. Iyan ang hatid ng bagong feature ng OpenAI na tinatawag na Pulse. Ang ChatGPT, dati reactive lang, kailangan mong magtanong. Pero ngayon, proactive na siya. Habang tulog ka, gumagawa siya ng asynchronous research, hahanapin ang mahalaga batay sa chat history, feedback, at kung gusto mo, konektado sa Gmail o calendar. Halimbawa, kung nagpa-plan ka ng trip, paggising mo may itinerary suggestions na agad. Kung may birthday sa calendar, magpapaalala siya ng regalo. Kung triathlon training ang usapan, bibigyan ka ng bagong ruta at nutrition tips. Sa privacy side, malinaw ang pahayag ng OpenAI. Personal lang sa'yo ang data, hindi ginagamit para sa ibang user. Ang goal, gawing assistant na tunay na may pakialam, hindi endless scrolling machine. Kasabay nito, gumalaw din ang Google DeepMind na nag-upgrade ng Gemini robotics models. Ngayon, kaya na ng robots magplano ng sunod-sunod na tasks, tulad ng paghihiwalay ng labahan ayon sa kulay o pagpack ng gamit batay sa weather forecast. Mas malupit pa, isang robot ang matuto, tapos pwedeng ipasa ang skill sa ibang robot kahit iba ang disenyo. At syempre si Meta. Inilunsad nila ang Vibes, isang AI video feed sa Meta AI app. Lahat ng video, AI generated o AI remixed. Pwede mong i-edit on the spot at i-share diretso sa Instagram at Facebook. Ang mga AI, papunta na talaga tayo sa future na ang AI hindi lang sagot sa tanong. Kasama na natin sa bawat plano, bawat araw. Parallel R1, AI na natutong mag-isip ng sabay-sabay, parang maraming utak. Dati step by step lang mag-isip ang AI. Pero ngayon, may breakthrough ang Tencent AI Lab, Parallel R1. Imbes isang linya ng pag-iisip, kaya nitong mag-branch out ng maraming ideya, sabay-sabay, tapos pipiliin ang pinakatama. Parang utak ng tao na sabay-sabay nag-iisip ng iba't ibang options bago magdesisyon. Sa training, ginamit nila ang reinforcement learning. Tinuruan muna ng basic math problems para matutong mag-branch,
tapos unti-unting pinahihirap ang tasks. Ang resulta, sa mga benchmark gaya ng AMC at IME Math Contest, mas mataas ng 8.5 percentage points ang accuracy. Sa IME 25 dataset, umangat ng 42.9%. Ang nakakaalarma, unti-unting natututo ang model na gumamit ng parallel reasoning sa tamang oras, parang human strategy. Hindi na scripted, kundi sariling discovery. Mga ka-AI kung dati memory lang ang labanan, ngayon AI na marunong mag-isip parang tao. Malaking hakbang ito, siguradong magdadala ng mas advanced na AI reasoning sa mga susunod na taon. Seedream 4.0 ng China. Humamon sa Google Nano. Banana. Sa huli nating balita, pasok na ang China sa AI image race. ByteDance, parent company ng TikTok, inilunsad ang Seedream 4.0. At ayon sa kanila, mas magaling ito kaysa sa viral Google Nano Banana. Ang Seedream 4.0 ay kayang gumawa ng images sa 2K at 4K, gumamit ng hanggang 6 reference images, at pumili ng kahit anong aspect ratio. Mas mabilis din ito, 10x raw image inference speed kaysa sa dating version. Sa internal tests, mas mataas ang scores nito sa accuracy at visual quality kumpara sa Nano Banana. At kahit premium level, nananatili ang presyo sa $30 per 10,000 tile generations. Habang abala ang ByteDance sa image AI, ang Meta naman ay nagpakilala ng AI-powered dating features at ang Alibaba naglabas ng Qwen 3 VL multimodal model na open source. Dagdag pa riyan, nagtutulungan ng OpenAI, Oracle at SoftBank para sa Stargate Data Center Project na magbibigay ng 7 billion capacity at lilikha ng 25,000 jobs. Mga ka-AI, hindi lang Amerika ang bida. Mabilis na humahabol ang China at nakikipagsabayan sa AI race, lalo na sa larangan ng multimodal image generation. Bawat isa sa atin ay may papel na gagampanan. Hindi lang adang ito balita. Ito ay panawagan. Isang panawagan para magising, matuto at sumabay sa bagong revolusyon. Kami muli sina Ira at Ivan. Mga AI-generated animated reporters. Hindi kami totoong tao pero nilikha kami ng AI voice master na may pusong dalisay at malinaw na misyon. Maghahatid ng totoo, makabago at makataong balita katuwang ang mga AI news networks sa buong mundo. Ito ang Balitang AI, ang kauna-unahang AI news network sa Pilipinas. Para sa bayan, para sa mundo, at para sa kinabukasan. Sa likod ng bawat inobasyon, may kwento ng tao. Narito ang segment kung saan teknolohiya ay nagiging personal. Ito ang AI and Personal Interviews kasama sa AI Talks with the Voice Master. My name is Robinson Ortega. I'm a founder of my own company, which is Uragon Digitals, an e-commerce company. I also do contents about AI, and which is very helpful to my business. Kaya sobrang gustong-gusto ko yung AI dahil siya mismo ay nakakatulong sa aking business na ginagawa. I started knowing about AI last year of September. That was 2024. Nung nag-start ako ng e-commerce, nagkaroon ako ng problem which is yung sa customer service dahil kami ay nag-a-ads through Facebook, and nagkaroon ng challenge dahil gumanda yung product and walang sumasagot sa mga inquiries ng customers. So technically nasasayang, and medyo tinataasan namin yung budget. Ang problema, ako lang din naman yung sumasagot, so ako rin yung nag-i-encode. So ang ginawa ko is hindi ko siya ma-scale nung hindi ko pa alam yung AI. So nung naituro sa akin yung AI, inaral ko siya kung paano siya i-apply sa aking Facebook page. So ang nangyari is nakuha ko kung paano siya i-set up, which is yung chatbot ang ginamit ko na pinakaunang AI. So instead na ako ay mag-hire or kumuha ng katulong na para mag-encode, ang ginagawa ko na lang is
sinet up ko yung AI, which is the chatbot, and siya na yung sumasagot, siya na yung bahala sa pagbebenta and sometimes customer service. At least hindi na ikaw yung manual, hindi na ako yung manual na nagchat or nagtatype and mag-qualify sa customers kung sila ba talaga ay bibili. And hindi na rin ako yung nahirapan para mag-follow up. So, sobrang ganda ng experience ko sa AI dahil talagang nagagamit ko siya sa business. Sobrang na-amaze ako. Kaya nga ako patuloy na nag-content nung nalaman ko yung AI and nagsulputan pa yung mga AIs tulad ng yung mga AI na paggawa ng video, paggawa ng photos. So, sobrang nagustuhan ko siya and to the point na yun na din yung kino-content ko dahil mismo siya ay na-apply ko sa aking negosyo. Well, number one na naitulong niya sa akin, sa aking business is, of course, mas mababa na yung babayaran mo. Kasi imaginein mo to, kung ako ay hindi gumamit ng AI, technically kailangan ko ng noon, nung nag-start pa lang ako sa e-commerce is, dapat meron akong dalawa na taga-sagot para ma-handle yung ad spend dahil dinasa namin. Since ako lang, kailangan kong mag-hire. So, magkano ba yung sahod doon? So, siguro, pwedeng mag-spend ako ng dapat additional for 35,000 para sa dalawang customer service para mag-handle ng customer inquiries. Pero dahil sa AI, nung nag-start ako na i-set up yung AI chatbot is parang nasa 3,900 lang may spend. Kaya niya na siyang mag-handle, kaya niya ng pantayan yung kayang gawin ng up to 10 na customer service for only 3,900. Pero ngayon, mas mura pa. So, technically, ang naitulong niya sa akin, mas napababa yung cost, especially sa tao, dahil siya na yung gumagawa. So, mas madali na. Kasi ang kaibahan ng AI sa tao, number one, mas cost efficient siya. Pangalawa, hindi siya nagkakasakit, hindi siya nagde-day off, hindi nalilate, hindi natutulog 24/7. So, sobrang gumanda yung business. Kaya na-scale ko na siya into higher dahil may taga-sagot na. So, yun yung naging tulong sa akin ng AI. Gusto kong i-share sa inyo about AI is you learn how to integrate your AI especially into business dahil siguro kung ikaw ay nahihilig na sa contents about AI, lagi nating naririnig yan. Kung ikaw ay nagtatrabaho, ikaw ay hindi mawawalan ng trabaho dahil hindi ka gumamit ng AI. Ikaw ay pwedeng mawalan ng trabaho dahil hindi ka nag-adapt sa AI or dahil sa may mga tao na gumagamit ng AI. Hindi dahil hindi ka nag-adapt. So yung AI kasi ngayon is nandyan eh. Wala tayong magagawa na pigilan yung AI. Buti sana kung kaya natin pigilan. Pigilan natin yung AI. Pero how can you stop AI from developing or becoming better if ang founders niyan are billionaires? So wala tayong magagawa. So, technically, you have to really adapt into the changing market because if you want, your competitor might be using it and it's their advantage. And if you are sharing with the same market, so what will happen to you? Your market could be eaten by them alive as they are using AI. So that's the importance of us adapting to AI dahil nandiyan na siya eh. Akala natin few years pa, nandiyan na yung AI, ginagamit na siya. Yung iba is hindi pa rin nakakapag-adapt or hindi pa rin alam kung paano gagamitin yung AI. So maybe what we have to do is to learn how we can adapt to AI or maybe integrate AI into our business. What are the processes that can be used? That we can use AI to make our business into the next level. Well, kung base sa experience ko dahil ako ay gumagamit ng AI sa mga bagay na tingin ko kailangan gamitan. So, una sa education, napakadali na siyang magturo ngayon kung gagamitan mo siya ng AI dahil halimbawa kung dati nahihirapan kang gumawa ng visuals dahil dapat marunong kang mag-animate or kung ano yung tawag doon. Halimbawa, i-explain mo yung medical term kung paano ba nilulunok yung pagkain. Kung wala kang makuhang reference noon sa YouTube
or saan man na platform, hindi mo siya magagamit as dahil wala kang makuhang reference. But now, if you are going to teach about it, kayang-kaya mo na siya na gumawa with just a prompt, kaya mong makagawa ng visual na magagamit mo for educating people or your students might be. And also, napakadali na ngayon na mag-aral ng isang bagay dahil available na yung AI. So, papaanong paraan? Tulad sa akin, sobrang dali kong natututunan yung gusto kong matutunan dahil nandiyan you have a powerful assistant in your pocket, which is the use of AIs like ChatGPT, Grok, Perplexity. So, kung ano yung gusto kong matutunan, tatanungin ko na kaagad siya kay AI. Halimbawa, gusto kong, at isa sa pinaka sobrang na-miss ako is nakagawa ako ng AI-powered app, web-based app, na wala akong knowledge about coding. So, ang ginagawa ko lang is, inuunawa ko lang kung ano yung overview of the process, and sisimulan ko siya sa step 1. Pag nagkakaroon ako ng problem, doon ako po-focus para masolve ko yung step. Para nagagawa ko yung whole thing. So, pag nagkakaroon ng challenge, yun yung itatanong ko. I don't have to learn everything or for me to have the all the knowledge about developing. So, what I just need to learn sa tulong ng AI is how, or the basics, how it works and the overview of what should be done. And for business, well, nabanggit ko na, sobrang ang daming pwedeng ma-integrate mo yung AI sa business. Example is, pwede mo siyang ma-integrate, or example is yung mga paulit-ulit na processes na pwedeng magawa din naman ng AI. Kasama na nga dyan yung chatbot. In everyday living, yes, pwede mo siyang magamit. Unang-una is yung accessible information. Dahil kapag may gusto kang malaman, kukunin mo lang sa bulsa mo, malalaman mo na siya. Unlike dati na kailangan mo pang pumunta sa library na sobrang kailangan mong magtagal doon kasi hinahanap mo yung libro as the reference. Kay ChatGPT ngayon, napaka-inconvenient na. Bubunutin mo sa cellphone mo, basta may load yan, may internet yan. Tanungin mo si ChatGPT, si AI, si Grok, si Perplexity, si Gemini, nandiyan na, nakuha mo na yung information. Kung hindi tayo mag-a-adapt sa AI, sobrang magiging malayo yung gap natin or gap ng ating maybe kung sa Pilipinas hindi mag-adapt ng AI, sobrang magiging layo ng gap ng ibang bansa who adopted AI. For the people who are also using AI sa the same field na ginagawa natin will have so much advantage over us kung tayo ay hindi gumagawa or gumagamit ng AI. Dahil sobrang napapabilis niya yung processes, okay? Nagkakaroon siya ng lesser overhead expenses kapag na-integrate mo or nagamit mo ng maayos yung AI sa negosyo mo, sa daily task or daily work. So, kailangan mo mag-adapt sa AI dahil pwede tayo mapag-iwanan. We don't want to be the next thing na iisipin natin na nung nagsisimula pa lang yan, dapat sumabay na ako, di ba? So, might as well na ngayon pa lang na hindi pa siya fully well accepted, or it's already accepted but maybe other people are still not hesitant to learn about it or hindi pa nila nakikita yung AI na makakatulong sa kanila. It's a lot of opportunity for us, for you to to give value to other people on how you can help them learn about AI, let them discover the use of AI so that they can integrate it into their business or daily life. It's an opportunity for you to do that. Okay, so adapt AI or become irrelevant in the coming years. Alright, once again, great day. Mabuhay mga ka-AI! Bago tayo tuluyang magtapos, isang mabilis na pahabol tungkol sa pinag-usapan natin kanina. Ang blockchain at AI, dalawa sa pinakamalakas na teknolohiya ng ating panahon. Ayan ha. Ay hindi lang basta mga buzzword. Sila ang
nagbubukas ng pintuan para sa transparency, tiwala at efficiency sa lahat ng aspeto ng buhay, mula sa pera, negosyo hanggang sa kalusugan, edukasyon at gobyerno. Kung pagsasama-samahin natin ang utak ng AI at ang puso ng tiwala na dala ng blockchain, mas malinaw, mas makatao at mas patas ang magiging hinaharap ng mga Pilipino. Okay. At dito po nagtatapos ang ating episode 8 ng AI Talks with the Voice Master. Kung gusto nyo masundan ang mga susunod na episodes at diskusyon natin dito sa AI o blockchain at lahat ng teknolohiya, no, na nakakaapekto sa buhay ng bawat Pilipino, huwag niyong kalimutang i-follow at i-subscribe ang ating Spotify channel, AI Talks with the Voice Master. Nasa Spotify na po tayo. Nandyan din tayo sa Facebook at YouTube. Kaya siguraduhin nyong i-like, i-share at i-subscribe para mas marami pa tayong maabot at ma-empower na kapwa natin Filipino o Pilipino. At kung may mga tanong kayo, may gustong iparating, may gusto kayong i-suggest para sa mga susunod na episodes, isulat nyo lang at i-email sa amin sa aitalksph@gmail.com. Ayan. Alright, ako po si Pocholo De Leon Gonzalez, ang Voice Master ng Pilipinas na nagsasabing sama-sama nating tuklasin, tanungin at hubugin ang kinabukasan gamit ang AI at blockchain. Great day mga ka-AI at mabuhay. God bless everyone. Bye! See you next week! Sa tindahan ni Aling Nena, sa sakayan ni Kuya Boy, may narinig na usapan, AI daw di lang laruan, hoy! Pangmayaman yan, sabi ng tambay sa kanto. Pero teka, kahit ako, pwede palang matuto. Hindi kailangan ng diploma o Ingles-Inglesan, basta may tanong, kasagot ay kaalaman. Sa radyo o online, may matututunan. AI'y para sa masa, para sa sambayanan. Hey! Ay para sa masa, sa radyo humahatayo. Kwento mo ay mahalaga kahit ikaw ay simpleng tao. AI Talks with the Voice Master, lakas ng bagong sigla, boses ng bawat buwan, para sa bagong Pilipinas. Si Lola Inday nagtanong habang naglalaba, yung AI ba pwede rin sa matanda na? Opo naman Lola, gamit mo yan sa negosyo o kahit sa pag-order ng itlog, mantika sa tindahan mo. AI sa karinderya, AI sa eskinita, AI sa estudyante, vlogger sa probinsya, tindera, tanod, magsasaka o tsuper, lahat pwedeng matuto, basta wag kang tatama-tama. AI para sa masa, sa radyo humahatayo. Kwento mo ay mahalaga kahit ikaw ay simpleng tao. AI Talks with the Voice Master, lakas ng bagong sigla, boses ng bawat huwan, para sa bagong Pilipinas. Wambog, ang AI ay hindi lang para sa tech expert, kundi para sa taong nagmamahal sa kinabukasan. Kasama mo kami sa AI Talks with the Voice Master. Hey! Ay para sa masa, ay para sa masa, sa radyo humatayo. Kwento mo ay mahalaga kahit ikaw ay simpleng tao. AI Talks with the Voice Master, lakas ng bagong sigla, boses ng bawat huwan, para sa bagong Pilipinas. Boses ng bawat huwan, para sa bagong Pilipinas. Boses ng bawat huwan.